Rumaragas ang pagpapala po sa ating lahat para sa ating pangaraw-araw na talata. Tayo ngayon ay nasa Exodus Kapitulo 8 simula versikulo 1 hanggang versikulo 4. At lumipas ang 7 araw mula nang hambasin ni Yahweh ang tubig. Pagkaraan noon, sinabi ni Yahweh kay Moses, "Pumunta ka sa Paraon, sabihin mong ito ang pinasasabi ko. Payagan ng umalis ang mga Israelita upang sumamba sa akin. Kapag hindi ka pumayag, patuloy kong pahihirapan ang buong Ehipsyo. Ang ilog ay pupunuin ko ng palaka, papasukin nito ang palasyo at aakyatin pati higaan mo. Papasukin din ng mga ito ang bahay ng mga tauhan mo at lahat ng Ehipsyo. Ganon din ang mga lutuan at taguan ng pagkain. Ikaw ang iyong mga tauhan at ang buong bayan ay pahihirapan nito." So, ang passage nito ay tungkol doon sa salot ng palaka. Ang unang salot ay yung tubig na naging dugo. At ito naman ang pangalawa, yung sa palaka. Kaya ang ibig sabihin nito, ginagawa ng Diyos ang lahat ng maaaring gawin sa ilalim ng kanyang kapangyarihan. Mapalaya lamang ang mga Israelita sa pagiging alipin. Ganon ang naturalesa ng Diyos. Ganon siya noon, ngayon at magpakailanman. Kung ginawa niya ang lahat para lang mapalaya ang mga Israelita sa pagkaalipin doon sa Ehipsyo or sa Egypt, gagawin niya rin ang lahat para tayo rin ay mapalaya sa ating mga bandage o sa mga bagay na humahadlang sa atin para sambahin siya. Ano man yan, iyan man ay kasalanan, addiction, o kaya sumpa, o generational curse, o baka kahirapan, pero gagawin ng Diyos ang lahat para lang tayo ay mapalaya. At nang sa ganon, wala nang makahadlang pa sa pagsamba natin sa Kanya. Ganyan ang naturalesa ng Diyos na ating pinaglilingkuran. Papalayaan niya tayo sa lahat ng gumagapo sa atin at humahadlang na masamba siya ng lubusan. Kung nagawa yun ng Panginoon doon sa mga Israelites, kanya niya rin yung gawin sa atin. Ganyan ang kaparaanan ng Diyos, ganyan pa rin ang kaparaanan niya ngayon. Kaya niyang gamitin ang lahat ng bagay na nasa paligid, mapalaya lang tayo. Kahit ano pa man yan na tanikala na gumagapos at nagiging alipin tayo. Kung paano pinalaya ng Panginoon mga Israelites, tayo rin ay palalayain niya. Ganyan nga ang naturalesa ng Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Kaya tayo mga pinalaya na ng Diyos, magpasalamat at magpuri sa Kanya, sapagkat yun ang nararapat.